Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Batiin nga po natin ang ating katabi ng good morning. Amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo nga pong lahat ay tumayo na and let's celebrate the goodness of our God. Let's sing of His goodness. Amen. Amen. Sabihin mo nga sa iyong katabi, the Lord our God is good. Sabihin mo din, today I will sing. Today I will dance. Because God is good. Amen. Hallelujah. Let's give God the praise and the glory. Let's clap our hands to the Lord today. From every mountain top, your goodness knows no bounds. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. Singing to the Lord today. Woo! I want to scream it out from every mountain top. Your goodness knows no bounds. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. Amen. Woo! Hallelujah. Let's celebrate your goodness, oh God. I want to scream it out from every mountain top. Your goodness knows no bounds. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. Sing it again. Hallelujah. I want to scream it out from every mountain top. Your goodness knows no bounds. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. That's why I sing. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. Hallelujah. Woo! Indeed you are so good, oh God. Nothing and no one comes anywhere close to you. The earth and oceans do only reflect His truth. And in my darkest night, you shine as bright as day. Your love amazes me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. I sing
sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good. I sing to you, God. I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. And with a cry of praise, my heart will proclaim. God, you are good. You are good. Come on, proclaim the goodness of God. You are good. And in the sun and rain, in the sun and rain, my life celebrates. My life celebrates. For you are good. You are good. Hallelujah. You are good. Oh, you are good. With a cry of praise, my heart will proclaim. You are good. You are good. And in the sun and rain, my life celebrates. You are good. Yes, God, you are good. You are good. With a cry of praise, my heart will proclaim. You are good. You are good. And in the summer rain, in the summer rain, my life celebrates. You are good. Yes, Lord, you are good. You are good. Hallelujah. And I sing because everybody clap your hands for the Lord today. As we declare, God, you are good. Hallelujah. You are good. You are good to me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good. Everybody sing to the Lord. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. God, you are good. You are good. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. One more time, say to the Lord. I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good. Say, God, you are good. Oh, you are good. You are good. Say, God, you are good. 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 Good to me. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, God, your goodness, oh God, is resounding in this place. We celebrate your goodness. We celebrate your love. We celebrate your grace, your mercy that abounds forever to your people, oh God. God, we celebrate you in this place. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Lord, continue to be exalted and to be magnified in this place today with the songs of your people. For God, you deserve our worship. You deserve our praise. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Before we continue to sing for the Lord and worship Him with the music, let's continue to ponder upon the goodness of God.
And let us be reminded of His faithfulness. For God has brought us so far today. Remember what He has done for you yesterday, last week, last month, in the past years. And until today, He has always been faithful. And that all we have to do is to thank Him. Yes, Lord. We thank you, O God, for all you have done for us. You have never fallen short of your people. We have always felt your love. We have always felt, oh God, your provision. We have always experienced, oh God, your grace. God, we thank you that every day you have protected us. Every day you have showered us your blessings. Every day you have rescued us, oh God, from the works of the enemy. And every day you give us life. Every day you give us love. Hallelujah. Oh, you are so good. Jesus, you are so good. And so we worship you. God, we thank you today. We thank you, dear God. Hallelujah. Grace that flows like a river, washing over me. Fount of heaven, love of Christ, overflow in me. Sing it to the Lord. Grace that flows like a river, washing over me. Fount of heaven, love of Christ, overflowing. Thank you, Jesus. You set me free. Yes, Lord. Thank you, Lord. Christ, my Savior. You rescued. Yes, say thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior. You rescued me. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for setting me free. You set me free. Thank you, Jesus, for rescuing me. Christ, my Savior. You rescued me. Grace that flows like a river, washing over me. Yes, Lord.
You set me free. No matter how unworthy I am, God, you have rescued me. Christ, my Savior, you rescued me. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You set me free.
set me free. Christ, my Savior, you have rescued me. Christ, my Savior, you rescued me. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For so much, God, we thank you. Set me free. For your sacrifice, God, we thank you. Christ, for your awesome power we have experienced, God, we thank you. You rescued me. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior, you rescued me. Thank you, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. As we sing this song, let us think of our situation. And let us thank God for the miracle. Let us thank God sa Kanya pong pwedeng gawin sa atin pong mga sitwasyon, hindi lamang sa ating mga buhay, kundi maging sa ating mga pamilya. Yes, as we sing this song, can we raise up our hands and sing it with faith in our hearts that God can do miracles in our situation. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, you set us free. You set me free. Yes, Christ, my Savior. Christ, my Savior. You rescue. Yes, one more time. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior. You rescue. Yes, and for the last time now, say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior. You rescued me. Hallelujah, hallelujah. Can we open our lips and thank our God? Let's thank Jesus for the miracles. Let's thank Jesus for what He can do in our lives, in our situations, in our family, in our sickness and diseases, in our finances. Yes, Lord, thank you, Jesus, for you set us free, Lord. You are our Savior. Lord, we thank you for you rescued us. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Can we all shout Jesus? One more time, shout the name Jesus. Jesus. Hallelujah, hallelujah. For the word of God says, those who call upon the name of Jesus will be saved. Thank you, Lord. For we always call upon you whenever we need you, God. Whenever we need you. And so, Lord God, we even thank you for today that we are here again.
to praise you, to worship you, and to celebrate with you, our God. Father, we thank you for what you will do today sa aming kalagitnaan, Panginoon. Maging sa aming pakikinig, Lord, we thank you sa gagawin mo sa amin pong mga kaluluwa, sa amin pong mga spirit, Lord, sa amin pong mga buhay. We even thank you, Lord, for the power of your word. We even thank you, Lord, for sending your messenger this morning. Lord, we thank you for your anointing, oh God, na ibinigay mo sa kanya, Panginoon. Father God, we just thank you even for your Holy Spirit that is now upon our midst today. And to you we give all the praise, the glory, and the honor in Jesus' name. Amen. Amen. Ayan. So, a blessed Sunday morning po sa atin pong lahat. Pwede po tayong magpaharap. Ayan. Kasi marami pong bakante sa gitna. Ayan. Ayan. Of course, meron po ba tayong bago sa atin pong kalagitnaan? Yung first time po na-attend. Ayan. Meron po ba? Ayan. So, ayan. Si Tita Edna, bagong uwi po. Ayan. Welcome po ulit sa Pilipinas. Ayan. So, of course, welcome din po sa ating pong mga kapatid na kasama po natin online. So, welcome po sa ating pong Sunday service. At ngayon nga po ay dadako na po tayo sa ating pong pagbibigay ng ating pong tithes and offering. So, pwede po ba nating hawakan yung ating pong mga envelope, yung ating pong mga kaloob? And let us all pray. Hallelujah, hallelujah. Heavenly Father, we thank you, God, for this opportunity na muli, Panginoon, we could worship you through the giving of our tithes and offering. And Lord, true enough, you have been so faithful, Panginoon, sa amin pong mga buhay. And so, Father, today as we give, dalangin nga po namin, Panginoon, malugod ka, O God, sa amin pong mga kaloob. Panginoon, marami pong salamat, O God, for everything that you have given to us, even this very life na meron po kami, this very life that we are enjoying. Panginoon, marami pong salamat, O God. And Lord, we just pray, Panginoon, for these tithes and offering na patuloy mo nga pong i-bless, O God. Continue to multiply it, Father, for the furtherance of your kingdom. And Father, we pray, bless these gifts, bless even the giver of these gifts, O God, at patuloy nga rin po nilang maranasan, Panginoon, your hand moving sa kanila pong mga buhay. Panginoon, marami pong salamat. All glory, honor, and praises is yours. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, so for our announcement, mamaya po after po ng ating pong service ay inaanyayahan po namin lahat ng mga youth. Magkakaroon po kayo ng team building. Ayan. Of course, alam po namin na malapit na ang inyong pasukan. So, I think majority ay August 19, pero yung mga high school po natin ay nag-umpisa na. So, magandang oras po ito to recharge bago ulit kayo sumabak sa panibagong laban. Ayan. So, sa mga youth po natin, after ng service ay inaanyayahan po namin kayo to join. And of course, for our morning devotion, nasa book na po tayo ng Ephesians. So you can check yung ating pong FB page para po mag-guide po kayo. Ayan. So ready na po ba tayong tanggapin ang pagpapala ng Panginoon sa atin for today? Ayan. So let us all prepare our hearts as we welcome our preacher for today. So last week, ini-start po natin yung panibagong series. So we started with the first miracle na ginawa po ni Jesus in the book of John, which is the turning of water into wine. So today ay dadako po tayo sa second miracle of Jesus in the book of John, which is the resurrection from the dead. So, ayan nga po, let us all welcome our preacher for today, Pastor Reynaldo Daniel Malapitan. Okay. Thank you, Jen. Hallelujah. So, isang magandang umaga po sa lahat. Last week, nasa Claveria po kami. And God is really doing good dahil sa kabila po na nakabakasyon yung pastor po natin, ay ang church ay patuloy po na bine-bless at patuloy po na umuusad. So,
Salamat sa lahat po ng ating mga faithful partners in the ministry. Because of your giving, ay patuloy po nating nagagawa yung ating pong ministry sa iba't ibang panig po ng bansa. And so, again, just to remind everyone, ang pagtatanim po ninyo sa gawain po na ito ay hindi po mawawalan ng kabuluhan. Ang bawat seed na inyo pong itinatanim ay nakikita po ng ating pong Panginoon. Amen. Okay, so we have just started yun pong bagong series po natin, The Miracles na ginawa ng Panginoon sa Book of John. And so today, let's open our Bibles please in the book of John chapter 4, beginning verse 46 hanggang po sa verse 54. Okay, sabi po dito, once more he visited Cana in Galilee, where he had turned the water into wine. And there was a certain royal official whose son lay sick at Capernaum. When this man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and begged him to come and heal his son, who was close to death. Unless you people see miraculous signs and wonders, Jesus told him, you will never believe. The royal official said, Sir, come down before my child dies. And Jesus replied, you may go. Your son will live. The man took Jesus at his word and departed. While he was still on the way, his servants met him with the news that his boy was living. When he inquired as to the time when his son got better, they said to him, the fever left him yesterday at 7th hour. Then the father realized that this was the exact time at which Jesus had said to him, your son will live. So he and all his household believed. Verse 54, this was the second miraculous sign that Jesus performed, having come from Judea to Galilee. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang buhay na salita. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming sumasalangit, salamat sa iyo pong mga salita na aming pong pagbubulay-bulayan sa umaga pong ito. We pray, Lord, that may you touch every ear. May you touch even our hearts. Maging ang lahat, Panginoon, ang nanonood online, may you touch them, O God, wherever they are. Anoint your word, and that, Lord God, we pray today, ang mga salita na inyo pong ipagkakalob sa amin will accomplish great things, O God, in our lives, for this is your promise. So, Lord, today, allow your Holy Spirit to move and fill us now. And God, I pray that may you give us open heaven, na sa araw na ito, Panginoon, ano man ang pangangailangan ng iyong mga anak, katagpuin mo. At ang bawat isa, Panginoon, ay uwi, bit-bit ang lahat ng tagumpay sa kanila pong mga buhay. Salamat, Ama, sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, this is the second miracle na ginawa po ng Panginoon nung siya ho ay nasa lupa pa lang during his earthly ministry. Now, gusto ko pong maintindihan natin, mga kapatid, mga kaibigan. Dito pong sa istorya na ito ay makikita po natin ang isang lalaki, yung kanya pong anak ay may sakit. At ang sabi po ng Bible ay naghihingalo na at malapit ng mamatay. Alam ng lalaki ang pangangailangan ng kanya pong anak. Alam ng lalaki ang kanyang pangangailangan sa Panginoon. At nung inaral ko pong mabuti ang sinasabi po ng Bible, ito pong tao na ito ay hindi lamang naghihingalo, yung kanyang anak talagang mamamatay na. At to the point that even na yung bata ay
malapit na o konting-konti na lang at mawawala na po siya. Now, brothers and sisters, there are few things na gusto ko pong maliwanagan natin para mas lalo po nating ma-appreciate ito pong sinasabi po ng Bible. Ang may anak ng lalaki is a royal official. Sabi nga po natin, royal official. Pag sinabi pong royal official, isa po siyang importanteng tao sa community nung panahon. Hindi siya mahirap, meron pong kakayanan. Meron din po siyang authority na kung ano man ang kanyang sasabihin ay susundin po ng tao. And that time, ang atin pong Panginoon ay nasa Galilee, samantalang yung lalaki ay nasa Capernaum. Pero alam ho ninyo, sa kahit na ganun kalayo ang kinaroroonan nun pong lalaki na ito, the royal official po na ito, narinig niya na ang Panginoon ay nandun ho sa Galilee. At alam nyo kapatid, yung royal official, ang sabi po ng Bible, hinanap ang Panginoon. Pinuntahan si Jesus kung saan siya naroroon. And from Galilee to Capernaum, according to the history, this is 30 to 35 kilometers ang layo. Okay? Ginugal ko po kaninang madaling araw, parang Tuguegarao to Alcala. To be exact. So, ganoon ho kalayo yon. And, isang araw o mahigit pa nalalakarin ng isang tao para po makarating. Okay? Listen to this. Napakahalaga po na maintindihan natin yung detalye po nito para ma-appreciate po natin. Wala pang sasakyan, wala pong pwedeng masakyan ang tao noong araw, kaya kinakailangan po nilang maglakad. Merong emergency, kailangan ng himala, kailangan ng kagalingan, maglalakad ka ng isang araw at mahigit. 30 to 35 kilometers away. A royal official, ginagalang, nirerespeto, may kakayanan, pero kinakailangang maglakad at katagpuin ng Panginoon. Bakit? Dahil may pangangailangan siya sa Diyos. At alam nyo, sabi po ng Bible, very busy ang Panginoon during that time. Dahil ang dami po niyang mga ministries na dapat gawin. Ang dami pong mga tao na kinakailangang makatanggap ng himala. Pagkatapos yung lalaki lumapit sa Panginoon, pagkatapos po niyang marinig na si Jesus ay nandun po sa Galilee, siya po mismo ang pumunta. Samantalang pwede naman siya magpadala ng tao. Pwede naman siyang sumulat at pwede namang makiusap o kaya ay mag-utos sapagkat meron naman siyang authority. Meron po siyang tao na pwede pong utusan. Pero bakit kinakailangan siyang pumunta? Pagdating po niya doon, nakiusap po ang lalaki, sabi niya, he begged to Jesus to come and heal his son who was close to death. Pwede ba tumingin kayo sandali sa akin? Gaano kaya siya kabilis maglakad nung panahon? Naghihingalo yung kanyang anak na iniwan at ngayon ay naghahanap siya ng isang Jesus para pagalingin ang kanyang anak. Gaano siya kaseryoso sa kanyang paglalakad? Gaano siya kaseryoso sa pakikipagtagpo sa atin pong Panginoon? Pagkatapos pagdating niya doon at sabi niya kay Jesus, pwede bang puntahan yung aking anak sapagkat naghihingalo at mamamatay na?
Ano sabi po ng verse 48? Pwede nating ipakita sandali. Unless you people see miraculous signs and wonders, Jesus told him, you will never believe. Hanggat hindi kayo nakakita ng mga himala, ay hindi kayo mananampalataya. But the royal official said in verse 49, Sir, come down before my child dies. And so Jesus replied in verse 50, Go, your son will live. Ang anak mo ay mabubuhay. Kapatid, kaibigan, ngayong araw po nito, lahat po tayo ay merong pangangailangan sa Panginoon. Ilan ho sa atin na may pangangailangan sa Diyos? Ang taong merong pong pangangailangan sa Panginoon, tiyak na hahanapin mo ang Diyos. Can I hear amen? The royal official, kinalimutan niya yung kanyang damit, yung kanyang pagkatao. Naglakad kasama ng mga simpleng tao, lumapit, hinanap si Jesus. Alam niyo kung bakit? Because he identified kung ano yung pangangailangan po niya sa buhay. A lot of people today, they don't experience God's miracle. It is because, number one, they do not know their need of God. Dahil kapag ang tao masaya, lahat ng bagay ay nasa kanya, ang hirap mong maalala ang Panginoon. Kapag ang lahat ay okay. Pero gusto kong sabihin sa iyo, sa lahat ng pagkakataon, ang buhay ng tao ay hindi po okay. Why? Sabi po ng Bible, the devil is like a roaring lion at naghahanap po siya ng kanyang pwedeng lapain. At kung hindi po natin maintindihan ang pangangailangan natin sa Diyos, ang hirap po nating ma-appreciate. Yun pong mapaghimala na Diyos na pinaglilingkuran ng Israel at ng mga tunay na anak ng Diyos sa mga panahon po na ito. Ang miracles po ng Panginoon ay laging handa, laging willing na magbigay. Pero alam nyo, ang tao po kasi kuminsan, hindi niya maintindihan ang pangangailangan niya sa Diyos. Unless you see miracles, you don't believe. Kaya nga po sa mga panahon po nito, in this topic gusto ko pong maintindihan natin. Yun pong lalaki, nung naintindihan niya ang pangangailangan ng kanyang anak, nakita niya ang itsura ng kanyang anak. Gaano kasakit para sa isang ama na ang kanyang anak ay mawawala at mamamatay ng dahil sa sakit at karamdaman. Pwede naman siyang magpadala ng tao at sasabihin niya, kinakailangang bantayan ko ang aking anak dahil may sakit. Pero alam nyo, nilimot ng lalaking ito ang kanyang tungkulin sandali dahil alam niya mas mahalaga ang kanya pong paglapit sa Panginoon para po tanggapin ng kanyang anak ang himala na dapat po niyang tanggapin. Kinalimutan niya ang kanyang posisyon, kinalimutan niya kung gaano kalayo ang kanyang lalakbayin, kinalimutan niya kung
Matatagpuan niya kaya ang Panginoon sa mga panahon na yan o hindi? Pagbibigyan kaya siya o hindi? Samantalang iniwan ng kanyang anak at naghihingalo at pwedeng pag-uwi niya, pagbalik niya ay patay na. Pero alam nyo, na-develop ang kanya pong pananampalataya dahil naintindihan po niya ang kanyang pangangailangan. Can I hear amen? Unless we understand our need of God, hindi po natin magagawang priority ang paglapit sa Diyos. At alam mo ninyo, ito po ang isang dahilan kung bakit mula nung nakilala ko po si Jesus, never na ako po naglaro sa aking pananampalataya. Sinisigurado ko na araw-araw ay hahanapin ko ang Panginoon sapagkat alam ko sa buhay ko, kailangan ko ng himala ng Diyos. Can I hear amen? Nung nagkasakit yung aking kapatid at binigyan po ng taning, lumapit ako sa Diyos. Kinalimutan ko kung ano ang mga bitbit kong problema. Kinalimutan ko kung ano ang pwedeng kantsaw na ibigay sa akin ng aking mga kaibigan because I am in need of miracle. At alam mo ninyo, hindi po ako binigo ng Diyos. I receive my miracle. At meron po akong kondisyon sa Diyos. Kung ako ay tatanggap ng kanyang himala, maglilingkod ako sa kanya. At alam mo ninyo, mula po nung panahon na yan, 1984, hanggang sa kasalukuyan, ang daming problemang dumating sa buhay, pero hindi kailanman ako bumigay sa paglilingkod sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang taong nakaranas ng himala ng Panginoon, you will never stop loving God, you will never stop serving God, dahil siya lamang ang makagagawa ng ganyang himala sa buhay po ng tao. Can I hear amen? At ang mga sumunod na mga pangyayari sa buhay ng inyong lingkod ay puro himala na. Alam niyo po yung himala? Yung wala ka nang magagawa, Diyos na lang ang pwedeng gumawa. At yun ho ang yun ho yung aking motivation in life. That's why every day I see to it that I seek the Lord first to experience His miracle. At alam niyo, nakakatuwa ngayon, hindi na lamang pang sarili, kundi ang bawat prayer request na ibinibigay ng members natin sa church, ng mga taong malapit sa atin, yan ho ang dahilan kung bakit araw-araw tayong lumalapit sa Diyos. No longer my need, but the need of people. One of our member now is in Manila. Siya ho ngayon ay nakapila sa operation para po sa breast cancer. And I am in need of miracle. That every day I need to wake up early in the morning and seek of the Lord. It is because I am in need. Pero hindi ko po yun pangangailangan ng isang tao. Pero dahil alam ko na kailangan ng taong ito, kakalimutan ko kung ano man ang role ko sa buhay, sa family ko, sa ministry. It is because I need to seek the Lord every day. Kaya alam mo ninyo, sa buhay po ninyong lingkod, natanggalan na po tayo ng karapatang mag-relax. Dahil araw-araw, kinakailangan kong mag-igib ng pananampalataya dahil ang dami nating miracles na kinakailangang ilapit sa Panginoon at tanggapin mula sa Panginoon. Can I hear amen?
Young people, gusto ko rin sabihin sa inyo lahat. Ang church araw-araw lumalapit sa Diyos because we are in need of miracle ng mga grades ninyo para pumasa kayo. Sabi mo nga kung estudyante ka, sabi mo nga sa katabi mo, kailangan mo ng himala sa grades mo. Amen? Na yung line of 7, sana nandun naman sa second digit. O ngayon, ilan ho sa atin na may kailangan ng himala? Taas nga ho ng kamay. Alam ko, pati wallet ninyo kailangan ng himala. Lahat po tayo dumadaan sa petsa de peligro na sinasabi ni Pia. And we are in need of miracle. Can I hear amen? Kung hindi ikaw, one of your family member is in need of miracle. At kung walang may gusto na maglakad from Capernaum to Galilee para lamang hanapin ang Panginoon, paano tatanggap ng himala ang atin pong mga pamilya? If no one will pay the price, paano po mangyayari ito? Papasana all na lang ho ako doon sa maraming mga Kristiyano na chill-chill lang ho ang buhay. But you know, as Christians, bilang malalim sa pananampalataya, dapat naintindihan po natin, kapatid, kaibigan, kinakailangang mabuhay po tayo sa mga himala ng atin pong Panginoon. That's why in point number 1, nilagay po natin dyan sa inyo pong mga notes, regardless of everything, ask the Lord for healing. Ask the Lord for miracle. Can I hear amen? Marami po nagsasabi sa akin, bakit kasi pati lahat yan pinoproblema mo? Pati lahat yan iniisip mo. We are called to be intercessors. We are called to be ministers. Can I hear amen? Can I hear amen? If no one will knock doon po sa pintuan ng langit, paano magbubukas ang langit? If no one will seek Jesus para po tumanggap ng miracle ang dapat tumanggap, paano tatanggap ng miracle ang tao? Brothers and sisters, gusto ko pong maunawaan natin. Marami po tayong mga ministries sa church na hindi po natin madalas nakikita. And we need ministers sa maganitong uri ng ministry. If only you know how the intercessors of this church praying for you to receive your miracle. Palagay ko po, walang dahilan na mag-a-absent ka sa prayer meeting. Wala kang dahilan na mag-a-absent sa Sunday service dahil alam mo, ang church po na ito meron pong serious business ang hanapin ang mukha ng Panginoon upang lahat po tayo ay tumanggap ng miracle na kailangan po natin sa buhay. Amen! Alam niyo po ba na ang daming naghihingalo ngayon? Naghihilangalong grado ng mga estudyante. Naghihingalong finances ng maraming mga family. Naghihingalong mga relationships ng maraming mga mag-asawa. Relationships ng mga magkakapatid. And that we are in need of miracle. It is only God na po pwede makapagbigay ng himala na yan. At kung hindi po natin hahanapin ang mukha ng Diyos, seriously, paano natin maranasan ang himala ng Panginoon? Now listen to this. Maraming nakakita ng solutions sa marami po nilang mga problema. Pero po pwedeng hindi po ito miracle ng Panginoon. At pag nasolusyonan ang problema ng mga taong ito
the more they become proud, the more they become arrogant dahil sa tingin at isip po nila, dahil sa sarili nilang kapangyarihan at lakas. Do you understand? And the more na sila po ay nalalayo sa presence ng Panginoon. Pero kapag ang tao, meron tayong pangangailangan at nilapit mo sa Diyos, biglang nagkaroon ng answered prayer, we call it miracle. We call it grace. We call it favor. At alam niyo po kung ano magandang positive effect po nito, the more you become humble before the Lord and the more you will be seeking God dahil alam mo, siya lang ang nakapagbibigay ng answered prayer sa iyo. Can I hear amen? And so every day, brothers and sisters, regardless of everything, anuman meron ka, anuman ang katayuan natin sa buhay, anuman sa palagay natin ang akala natin, let's ask God. Katulad po nung royal official po na ito, kinalimutan na niya ang kanyang estado sa buhay. Naglakad mula Capernaum hanggang Galilee, kasama ng kung sino-sinong mga tao, bit-bit din ang kanila pong mga may sakit dahil lahat ng tao noong araw, hinahanap si Jesus. Kasama niya sa kalsada ang lahat ng marami pong mga may problema, hinanap din po si Jesus. And you know, brothers and sisters, hindi po siya nabigo. Why? Number one, alam niyang meron po siyang pangangailangan. Number two, alam niyang si Jesus lang ang makagagawa ng himala sa pangangailangan ng kanyang anak. Can I hear amen? Di na po niya inilintana, gaano ba kalayo from Capernaum to Galilee? Di niya na po inisip yun. Kaya nga nung siya pumunta, naglakad, pauwi. Nung siya po ay pauwi na, sabi po ng Bible, sinalubong siya ng kanyang mga katulong sa bahay. At ibinalita sa kanya, Master, yung anak mo magaling na. Tinanong po nung lalaki, kailan siya gumaling? Kailan siya umayos? Sumagot po yung kanyang mga katulong, alauna, kahapon siya ay gumaling. At bigla po niya nang alala, nung alauna na nakikipag-usap siya kay Jesus, na dineclare ni Jesus, umuwi ka na. Ang anak mo hindi mamamatay, magaling na. And he received his miracle. Kapatid, kaibigan, gusto ko mong maunawaan ng bawat isa sa atin ngayong umaga. Maging sa ating lahat na nanonood ngayon online, learn to discover ano ang pangangailangan mo sa Panginoon. Gaano katindi yung need mo sa ating Panginoon. Alam niyo kung minsan, I want you to listen to this very carefully. Bihira po ang tao ngayon na iintindihan niya yung kanyang pangangailangan. Kaya ang dami pong mga tao ngayon, relax lang ang buhay. Maraming may pangangailangan ngayon. Na yung kanila pong pangangailangan, alam nila, merong sasagot na iba. Ako niyo pong ibig ko sabihin? Parang yung marami pong mga bata ngayon, mga anak ngayon, minsan they don't discover their need o kung gaano kalalim yung kanilang pangangailangan. Dahil alam nila, may nanay o tatay na magre-rescue sa kanila. Ako niyo po yung punto ko. Pero alam niyo yung mga katulad namin, yung mga walang mga magulang,
O kaya, yung mga katulad po naming mga anak sa labas na pinapasok lang, na wala po kaming maaasahan, na ang tanging maaasahan lang namin ay ang Panginoon, madali naming ma-discover ang pangangailangan namin sa Diyos. Sa ngayon po kasi kapag may pangangailangan ng tao, last option na lalamitan ang Diyos. Do you get my point? Pag may pangangailangan ng tao ngayon, madali yan. Ano yung ino-offer sa SM? Home credit. O kung hindi si mama at si papa ang aasahan, loan sa bangko, loan dito, loan doon. Okay? O kung hindi, okay naman si Mayor tsaka si Gob. Pag may namatayan, ang dami pong mga solutions. But only few, yun pong mga tao na alam nila yung pangangailangan nila na Diyos lang ang nakakasagot. Can I hear a man? Naintindihan po ba natin? Minsan, katulad ho ng karanasan ng marami sa atin. Ang akala po ng marami ay napakayaman tayo. Yung napakayaman tayo. Okay. And I know some of us here, ganito ang understanding ng marami sa atin. Na imbag pa'y tibiyag mo, nagbaknang kan. Kasi ganito, ni minsan, hindi nila narinig na dumaing ka. Alright? Ni minsan, hindi nila narinig yung nagkwento ka na meron kang pangangailangan. Kaya ang tingin sa'yo, rich. Yung ni minsan hindi ka nagpasaklolo sa ibang tao, ang tingin nila, mataas na ang status mo sa buhay. Pero gusto ko po kayong tapatin sa mga panahon po na ito. Sila ay hindi nagbigay o nagsabi ng kanilang hinaing sa ibang tao sapagkat natuto silang lumapit sa Diyos. Hindi sila mayaman, pero naranasan nila ang himala ng Panginoon. Bakit? Natuto nilang hanapin ang Diyos higit sa lahat ng pagkakataon sa kanilang buhay. And that makes the difference. Are you with me? Meron po akong kaibigan ganito, sabi sa akin, Brad, buti ka pa. Okay ang buhay mo. Ako'y natawa dahil sabi ko, kung alam mo lang. Kung alam mo lang. Pag nakikita po kami mag-asawa, marami pong nagsasabi, iba na buhay ninyo. Pinayaman na kayo. Natuto lamang ho tayong lumapit sa Diyos sa mga panahon ng may pangangailangan. Can I hear amen? Every day, tayo po ay lumalapit sa Diyos. Humihingi ng kanyang himala. Dahil alam ko ang himala lamang ng Panginoon ang po pwedeng magtanggal ng diabetes sa katawan na ito. Himala lamang ng Panginoon upang ang taong naglilingkod sa Diyos ay makaranas ng complete peace and complete
healing ng kanyang katawan. And so in this topic, gusto ko pong maunawaan po natin, laliman nga po natin yung point number 1, regardless of everything, ask the Lord for miracle. Ask the Lord for healing. Ask the Lord for resurrection. Of whatever aspect ng buhay po natin, na sa palagay po natin ay naghihingalo sa mga panahon po na ito, lumapit ka sa Panginoon. Siya lang ang may magagawa. And so the royal official received his miracle. At alam niyo ho, nakakatuwa, kapatid, kaibigan. Sabi po sa verse 50, "Go," Jesus replied, "your son will live." Ang anak mo ay mabubuhay. Now, pwede po ba natin mabasa yung susunod? Can we read it aloud? Now, Okay. Verse 50 muna. Verse 50. Back to verse 50. Jesus replied, "You may go, your son will live." Now, next sentence. The man took Jesus at his word and departed. Can we read it again? The man took at his word and departed. Kapag tayo po'y lumapit sa Diyos, ano man ang kanyang sinabi, ano man ang kanyang declaration, you need to receive it. It is a word from our Creator. It is a word from the Lord of Lords. It is a word from the King of Kings. It is a word na nagmumula sa Panginoon na lumikha ng langit at lupa. At alam niyo po, kapag ito'y nagawa po natin, we will receive our miracle. So sa verse 51, ang sabi po ng Bible, 51, "And while he was still on the way, his servants met him with the news that his boy was living." Napakahalaga po na meron tayong salita na natatanggap mula sa Diyos. Napakahalaga na meron po tayong tinatanggap na rhema word from our God. Napakahalaga na meron po tayong tinatanggap fresh revelation from the Lord. That's why every Sunday meron pong preaching of the word. Can I hear amen? And that the word we receive every day, if we know how to claim it, we will receive our miracle. Every time na meron pong preaching of the word, see to it that you receive the word of God. Can I hear amen? You need to be attentive of the word. Dahil yung salita na tatanggapin po natin nagmumula sa Panginoon, yan ang magdadala sa atin ng miracle. Kaya nga sa church po natin, we are doing our best na maintindihan po natin yung word. Can I hear amen? We are preparing notes for you. Bukod pa sa PowerPoints, bukod pa sa delivery ng preacher ng word. Kaya lang nakakalungkot minsan, naiiwanan lang po yung mga notes sa mga upuan. Hindi ho na-appreciate. Listen very carefully, maging kayong lahat na nanonood ngayon online. The Word of God is very important. Do not take the Word of God for granted. It is very important. Man does not live with bread alone, but to every word that proceeds out from the mouth of God.
Joshua chapter 1 verse 8 says, "Do not let the book of the law depart out from your mouth. You need to meditate on it day and night so that you can do everything that is written in it. Then you will be prosperous and successful." Ganyan po kahalaga ang salita ng Diyos. And so every time the Word of God is being preached, be attentive. Listen very carefully. Be excited of listening to the Word of God. Can I hear amen? Kung gaano po tayo ka-excited manood ng mga bagong pelikula na lumalabas sa Netflix, sa mga TV sets po natin, be more excited of the Word of God. Dahil ang sabi po ng Bible, yan ang magdadala ng tunay na tagumpay sa buhay ng bawat isa sa atin. Can I hear amen? Can I hear amen? I can just imagine, gaano kaya kabilis maglakad? Yung lalaki, nakikipag-unahan sa maraming may mga pasyente. Alam niyo kung bakit? Excited po siya na makita si Jesus. Excited po siya na makaharap ang Panginoon. Excited po siya, ano kaya ang ibibigay ng Diyos sa kanya? Are you with me? At ito po natutunan ko sa paglilingkod sa Diyos. Every time na ang Panginoon kikilos, ang Diyos ay magsasalita, I need to be very excited. Sana ho magbago ang attitude po natin, especially sa pagtanggap ng salita ng Diyos every Sunday. Do your best na ikaw ang pinakaunang darating sa church. To show to God that you're excited to receive His presence and His Word. Because if this will be your attitude, God will be more excited to give you fresh manna. Amen? Huwag kang darating sa church kapag malapit na ang closing prayer. It is not good. Be excited. I'm telling you the truth. Listen to this very carefully. Be excited of coming not because of the dancers, not because of the music, not because of the pastor, but be excited to come and fellowship with the Lord. How to do it? You need to understand. Ano ba yung need ko sa buhay? Ano ba yung miracles na kailangan ko sa buhay? Ano ba yung miracles na kailangan ng aking mga anak? Ano ba yung miracles na kailangan ng mga magulang ko? Ano ba yung mga miracles na kailangan ng marami kong mga kaibigan na ang kanilang mga relationships ay nasa matinding problema sa mga panahon po na ito? Hindi nila kailangang malaman. Are you with me? Ngayon lang po ako nagsasalita ng ganito. That every day, I am doing my best to seek the Lord early in the morning and seek for His Word because of the need of the church. Someone is in need of miracles sa kanyang breast cancer. Someone is in need of God's miracle sa kanyang finances. Kaya nga po na kami nagbibigay ng mga prayer request for you to write it. Because we are excited of seeking God's face every day. Dahil ang miracle po na nararanasan namin sa Panginoon, bahagi na po ng buhay namin yan. Amen? Alam niyo po ba? Ang feeling ko po ay nakaka-backslide kapag hindi ko na naranasan ang miracle ng Panginoon. Every board exam, may mga lumalapit, nagpapatahar ng lapis. Pinapapray yung kanilang mga lapis. Sorry to tell you, katoliko ang isip niyo. Wala sa lapis. Nandun po sa kung paano natin hanapin ang mukha ng Panginoon
para po siya gumawa ng himala sa atin. Can I hear amen? Lahat po ng mga nag-attend ng prayer meeting every Wednesday, congratulations. Many of our members are prospering. It's because you are doing something in the prayer meeting and people are receiving their miracle. Can I hear amen? Young people, listen to this. Nagpo-prosper kayo, hindi dahil magaling kayo. Partly, yes. But you have a praying mother and father. That's why tayo po ay nagtatagumpay. For everything that happens in the spirit, it will manifest in the flesh. If we prosper in the spirit, we prosper in the flesh. If we prosper in the spirit, we will see God's miracle sa material world. Amen. So today, I want to encourage everyone. Gumawa nga po tayo ng shopping list. Lahat po tayo, lalo na mga nanay, di ba? Before you go sa grocery, nililista na ninyo yung mga, ano yung kailangan nyo, ilang kilong asukar, ilang asin. Tama po ba? Ganyan tayo eh. Shampoo, conditioner, hanggang sa pinakamaliit na kangailangan. At ang ugali po naming mag-asawa, hindi kami aalis sa bahay na hindi sigurado kung ano ang kukunin natin. Why? Budget natin, limited. At ayaw na ayaw ko na pabalik-balik ako sa tindahan para bumili. I don't want to deal with emergencies. Can I hear a man? Pero marami po mga tao gustong-gusto ng emergencies. Hoy, wala tayong asin, takbo ka. Wala tayong suka, takbo ka. Alam mo, you're always dealing, nakasalang na yung niluluto mong adobo, dun mo palang na-discover, wala palang toyo, may toyo ka. Kailan ka ba tumigil of dealing emergencies? Alam niyo yung emergencies? Yung hindi mo alam kung ano gagawin mo, para kang abula siya, we. And so, a lot of people today, even Christians, because we do not understand our priorities, we don't know our needs, we're always dealing with emergencies. Hindi ba pwedeng mabuhay ng calm ka lang? The Lord is my shepherd. I have everything. He prepared a table for me in the presence of my enemies. Nandiyan na lahat ng sakit. Nandiyan lahat ng problema. Pero anong ginagawa ng isang tunay na Diyos? Dahil meron kang Panginoon na pinaglilingkuran, okay ka lang. Amen. Si COVID hindi nagtagumpay. Ano pa? Lahat ng sakit, hindi pwedeng magtagumpay sa'yo. Alam mo kung bakit? May miracle working God ka eh. Can I hear amen? Can I hear amen? Kaya araw-araw, ako po excited lumapit sa Panginoon. Lord, I need your miracle. Kailangan ko ang miracle mo para kay Claire. Dahil si Claire madalas nakakalimot. Kailangan ka, Lord, bigyan mo siya ng ano tawag doon? Ng mabilis na, how do you call that? Yung memory. Oh, di ba? Lord, bigyan mo siya ng 150 gig. I know the need. Yung bunso ko, buntis. Takot na takot. Baka kung paano siya magdadalang tao. You know, I am still in need of miracle. Lord, bigyan mo siya ng miracle. Can I hear amen? Can I hear amen? 4 months pa lang yung kanyang baby pero nagpe-pray na si daddy ng miracle. Bakit? Dahil ayaw ko, next time, Ezra, ako yung magdidil ng emergencies. I don't like that. Ayaw ko ng pressure. Amen. Pwede bang mabuhay na walang pressure? Yung katulad ni Jesus, binabagyo na yung kanilang bangka, natutulog. Pero yung mga disciples niya, Lord, lulubog na tayo. Lord, okay lang ba sa'yo na lulubog tayo? Ano sabi ni Jesus? Mga walang pananampalataya, you've been with me for so long.
Yet you do not know kung sino kasama nyo. Make list of your needs. Can I hear amen? Ilan dito may need? Taas ng kamay. Okay. Sa palagay mo, ano yung pinakamatinding need mo sa buhay? Na hindi kayang ibigay ng kahit na sino. Yung iba po kasi ganito, Lord, kailangan ko ng malaking halaga. Lord, kailangan ko ng malaking pera. Pero habang nagpe-pray ka kay Lord, ang nakikita mo yung titulo ng lupa ng nanay mo. That's not miracle. That's not miracle. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi yon miracle. Lord, kailangan ko ng trabaho, pero naiisip mo, yung paano ka i-recommenda ng ibang tao? That's not miracle. Amen? I am in need of miracle every day. I am in need of miracle every day. Kaya hindi po pwedeng isang araw mabubuhay po ako na hindi lumapit sa Diyos. Hindi po pwede. I need the now word of the Lord. And when we receive the Word of God, sabi po ng Bible, ginawa po ng lalaki, tinanggap niya yon at siya'y umuwi. Hindi pa man siya nakakarating sa bahay niya, meron na siyang answered prayer. Can I hear amen? Alam niyo, ugali ko po ito eh. Kapag nung araw, hindi pa po ako preacher, I go to church. I see to it na isa po ako sa pinakamaagang darating sa church. Because I am excited. Bago ako umalis sa church, alam kong marami po akong mga nilistang pangangailangan. Pagdating sa church, excited ako doon sa preaching ng pastor. Dahil doon ko hahanapin, Lord, nasaan yung sinabi mong answered prayer? Nasaan doon? Minsan nafe-fail ako dahil yung topic hindi tugma doon sa aking pangarap. Pero nung nag-closing prayer, lumusot. And so excited po ako umuwi because when I go home, o kaya babalik po ako sa trabaho, I am expecting for a miracle doon po sa aking hiningi sa Diyos. Never na ako po ay na-fail. Never na ako po ay umuwi empty-handed. I always have that miracle. At alam nyo, kapatid, kaibigan, when I receive that miracle, my whole family knows it. Kapag nakita po nila akong sumasayaw at masaya, kapag nakita po nila akong nagkwento ng maraming mga nakakatuwa, alam nila, may nangyari. That's why my family are so excited of my reaction every time I go home. Meron po silang ine-expect na fruit na nakikita sa akin. Are you with me? Alam niyo, pag ganito po ang Christian life natin, pwede po ba natin basahin yung verse 53? Verse 53. Can we read it aloud? Then the father realized that this was the exact time at which Jesus had said to him, "Your son will live." So he and his household believe. Siya at ang kanyang buong tahanan ay nanampalataya. Siya at ang kanyang buong tahanan, they celebrated. Can I hear amen? Ito po yung kagandahan
ng sa loob po ng family ay napapag-usapan, ano you need? Ano yung kailangan natin? Nak, ano kailangan mo? O ano kailangan ng pamilya natin? Everybody knows. And then everybody knows also that we are praying. That we're seeking God for an answered prayer. At alam mo ninyo, kapag tumanggap tayo ng answered prayer, ikikwento mo sa family mo, ikikwento mo sa kasambahay mo, oh, sinagot tayo ng Panginoon. And all the family members will be happy na, oh, yung Diyos ni Daddy, Diyos na buhay. Oh, yung Diyos ni Mami, Diyos na buhay. Sumasagot sa panalangin. Nai-inspire po ang mga anak. Are you with me? Hindi yung kapag ka merong ng gandang nangyayari sa bahay, kasi hardworking ako. You're taking the glory. But you know, as Christians, remember, all things are possible because of God. Kapag nalaman ng family members natin na yung Jesus na hinanap natin, na yung word ni Jesus na tinanggap natin, nangyari sa tahanan natin, the name of the Lord will be glorified. Can I hear amen? And the joy of His people will be complete, and the name of the Lord will be glorified. And the more we glorify God, the more miracles we experience. Kaya sabi po ng Bible sa record, verse 54, tingnan nga po natin mabuti. Verse 54. Can we read it aloud? Can we read it again? This was the second miraculous sign that Jesus performed, having come from Judea to Galilee. Now listen. Alam niyo po ba na ang lahat ng mga miracles natin importante sa Diyos? Gaano po ka-importante ito? Nire-record ng Panginoon. Ang bawat himala na ipinagkakaloob po sa atin, hindi simpleng himala. Ang lahat ng himala na natatanggap po ng tao ay hindi po pangkaraniwan, kaya nga himala eh. Do you get the point? Think about this. A woman bleeding for 12 years. Ginastos na niya lahat ng pera para magpagamot, pero hindi siya gumaling. She made a decision to touch the hem nung damit ni Jesus. Nung hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Jesus, tinanggap niya ang kanyang miracle. Ang daming mga tao. Pero sabi ni Jesus, sinong humawak sa aking damit? Nakita niyo po yung point? Sinong humawak sa aking damit? At yung kanyang mga disciples ay nagsabi, Lord, sa dami ba naman ng taong sumusunod sa iyo, tatanungin mo, sinong humawak ng iyong damit? Sumagot si Jesus, dahil may kapangyarihan na lumabas sa akin. May kapangyarihan na lumabas sa akin. Every miracle na nararanasan ng mga anak ng Diyos, hindi po ito simple. Nagaganap ito dahil may kapangyarihang lumalabas sa Panginoon. Kung siya ay nag-record, this is the second miracle. Tanungin mo ngayon katabi mo, pang ilang miracle na tinanggap mo? Pang ilang miracle na? Pastor, sa dami na. Hindi ko na maalala. Yung mga miracles na kalimutan natin. Pero yung sama ng loob natin sa ibang tao, bilang na bilang natin. Yung mga pagkakamali ng ibang tao, bilang na bilang mo. Pero yung miracles ng Diyos, hindi mo binibilang. That makes
Many Christians today, their Christian life so ordinary. Kaya ang dami po mga naglalakad na Kristiyano ngayon, napaka-ordinary lang ng kanilang buhay Kristiyano. Atin, hindi. May miracle o wala, okay lang. No difference. No envelope ko yung magkano yung ordinary? Alala ko si Chris, minsan nag-uusap kami. Doon sa offering, pwede po ba ako makahiram ng offering envelope? Dali, bilis, parang kidlat. Okay, thank you, Jen. Nag-uusap po kami tungkol dito. Kasi, madalas ako po yung driver ni Chris pag bumibili ng mga supplies. So sabi niya, Pastor, punta tayo sa Pandayan. So pumunta po kami sa Pandayan. Ang hanap po niya, ganito. So pumunta po kami sa Pandayan. Ang meron lang ay 2 tali. So sabi niya, Pastor, pwede po tayo pumunta doon sa College Avenue. So, ang hirap pumarada, sa College Avenue pa daw kami pupunta. Para lamang maghanap. Kaya po kami, naghahakot kami ng ganitong envelope. Sabi ko sa kanya, Chris, hindi po pwedeng yung ordinary envelope na lang. Ang sagot niya sa akin, magbibigay tayo ng offering sa isang extraordinary na Diyos. Patos ang gamit mo, ordinary envelope. Sabi mo nga sa katabi mo, sa palagay mo. Yung ordinary envelope, yung kapag itinaas mo na ganyan, hindi mo na kailangang buksan. Alam mo na kung magkano nasa loob. Pero hindi po deserve ng Diyos natin ang simpleng bagay. Naintindihan po ba natin? Dahil ang ilalagay po natin dito ay miracle ng Panginoon at ibibigay po natin sa isang Diyos na mapaghibala. Envelope pa lang, sukat ka na kung sino ka sa harapan ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Paano po ba tayo maglingkod sa Diyos? Paano po ba tayo tatayo sa harapan ng Panginoon? As I close, maging sa inyong lahat na nanonood online, know your need of Christ. Ang daming pangangailangan na kinakailangan sa Diyos mo kunin, sa Diyos mo hingin. At gusto kong sabihin sa iyo, kapag gawin mo lamang ang bahagi mo, hindi ka bibigyan ng Panginoon. He will surely give all your needs according to His riches in His own glory in a very miraculous way dahil ang Panginoon kailanman hindi po siya bumibigo ng taong lalapit sa Kanya. Every miracle, binibilang natin dapat sapagat bilang din ng Diyos ang lahat ng yan. Pagharap natin sa Panginoon, hindi mo po pwedeng sabihin sa Kanya, Lord, salat ako sa kayamanan. Salat ako sa pag-ibig, salat ako sa maraming mga bagay. Hindi po totoo. Maraming mga Kristiyano naghihirap hanggang ngayon because they do not know how to seek God. Because they do not know how to call upon the name of the Lord. A lot of people today, they think and they feel that heaven is closed. It's because they do not know how to knock at the door para po sila ibigyan ng Panginoon. Church, think about this. You don't deserve ang lahat ng mga nararanasan mong problema, sakit at karamdaman. Hindi mo deserve ang lahat ng yan. Because Jesus in the cross of Calvary, before He died, He shouted, "It is done and it is finished." Nasa atin lamang po paano tayo lumapit sa Panginoon.
at hingin ang lahat ng pangangailangan natin. Before I close again, discover your needs. Know your needs. Be sensitive on this. The needs of your children, the needs of your spouse, the needs of your whole family, your need of God. And I'm telling you, ang Panginoon hindi nagbago kahapon, ngayon at pakailanman. Worship Him, please. Can we sing the worship song again? And before we come sa closing prayer, just to encourage you, my brothers and sisters, kahit po gaano kalayo ang Panginoon sa palagay po natin, do your best to come to Him. Lumapit ka sa Panginoon. Hindi ka bibiguin. Can we just close our eyes for a moment? Grace that flows like a river, washing over me. Hallelujah. Fount of heaven, love of Christ, overflowing In me. grace that flows like a river, washing over me. Fount of heaven, love of Christ, overflowing me. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior, you rescued me. Hallelujah. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior, you rescued me. Take this life delivered, oh God. Takes this life delivered, a vessel of your love. Holy now, devoted to see your kingdom come. Take this life delivered. Take this life delivered, a vessel of your love. Holy now, devoted to see your kingdom come. Thank you, Jesus.
You've opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You entered my heart. You set me apart. I love you, Lord. I love you, Lord. You've given me life. You opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You've entered my heart. You set me apart. I love you, Lord. I love you, Lord. You've given me life. You've opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You entered my heart. You set me apart. I love you, Lord. I love you, Lord. You've given me life. You've opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You've entered my heart. You've set me apart. I love you, Lord. I love you, Lord. You've given me life. You've opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You've entered my heart. You set me apart. I love you, Lord. I love you, Lord. You've given me life. You opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You've entered my heart. You set me apart. I love you, Lord. I love you, Lord. You've given me life. You opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You've entered my heart. You set me apart. I love you, Lord. I love you, Lord. Thank you, Jesus. For you have set me free. Christ, my Savior, you have rescued me. Christ, my Savior, you rescued me. Oh, I thank you, Jesus, for so much. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior, you rescued me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior. Christ is my Savior. You rescued me. Can we just lift our hands now? Thank you, Jesus. You set me free. You set me free. Christ, my Savior. Christ, my Savior. You rescued me. You rescued me. Make it as a
prayer. Give Him thanks. Thank you, Jesus. You set me free. Set me free. Oh, Christ, my Savior. Christ, my Savior. You rescued me. You rescued me. For the very last time now, say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior. Christ, my Savior. You rescued me. Now, listen very carefully. Just thank God for your miracle. Of all your miracles, start to thank God for that. Thank you, Jesus. Thank you, God, for the gift of healing. Thank you for that deliverance. And the assurance, oh God, na sinabi mo sa iyong mga salita, that if we seek first your kingdom and your righteousness, idadagdag mo sa amin ang lahat naming mga pangangailangan. And now, Lord God, I pray in the name of Jesus. Ngayon, Panginoon, nakatayo ang iyong mga anak sa iyong harapan. Bringing to you, O God, into your very presence their need, especially their need of a miracle. Today, church, start to thank God for your miracle. Thank God for that miracle. Hallelujah. Shalalarababababahaya. Lord, start to release your healing miracle, O God. Start to release that healing miracle for every sickness and diseases in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, let there be healing sa lahat ng mga cancer patients, Panginoon, na tumatawag sa iyo ngayon. Lord, start to heal them in the name of Jesus. And I command every cancer cell na umalis sa kanilang mga katawan sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. And let there be healing, O God. Let there be healing upon that person. Let there be healing in that body. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. We declare it in the name of Jesus. In the name of Jesus. And Panginoon, whatever sickness and diseases, maybe some are in need of miracle, O God, in their kidneys, in their hearts, or whatever sickness and diseases, Panginoon, na nasa kanilang mga family, wherever they are. You're not limited by distance, not even time. Touch them now. And Lord God, I speak healing to be upon your people. I speak healing to be upon them. In Jesus' name, in Jesus' name. Lord, make miracle, O God, even upon every relationship. Let there be revival, Panginoon, sa bawat relationship. In Jesus' name. Lord, I pray even for miracles in their finances. Anyone who is in need of miracle of their finances, I want you to lift your hands and start to thank God. Show to God your need. Show to God your need of that miracle. In Jesus' name. Lord, let there be spirit of multiplication flowing, O God, in the finances of your people. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At Panginoon, sa oras po nito, ang lahat naming pangangailangan ay dinadala namin sa iyo. Kung paano mo binuhay, Panginoon, yung anak ng royal officer. We're also claiming the same favor, the same grace na ipagkakaloob mo sa amin. We believe that you are God. We believe that you are a miracle-working God. And that whatever we ask in the name of Jesus, you will give it.
Panginoon, sa oras po nito, anuman ang pangangailangan ng iyong mga anak. Maybe some are in need, O God, of miracle. O Lord, sa kanila pong studies, miracle, O God, sa lahat ng kanilang buhay in all aspects of their life, let them receive their miracle now. In Jesus' name, in Jesus' name. At Panginoon, maging ang mga salita na aming tinanggap, may you seal it, O God, with your Holy Spirit so that no one can snatch it, O God, in our hearts. But Father, we will ponder on this word, O God, for the whole day, for the whole week, as we believe, Panginoon, Ikaw ay patuloy nakikilos sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. And Lord God, I speak healing and I speak favor and grace to be upon every member of the family, Panginoon, nang nandito po ngayon. At ang aming dalangin, Panginoon Diyos, patuloy ka na maluwalhati sa buhay namin, sa aming mga pamilya, sa aming mga trabaho, in the marketplace kung saan mo kami nilagay. And Lord, I also pray, Lord, ang kaligtasan mo ay maranasan ng iyong mga anak sa kanila pong pag-uwi, sa kanila pong mga tahanan. Ingatan mo kaming lahat. And oh God, we were just declaring the victory is already, oh God, sa buhay ng iyong mga anak. We receive your miracles and we receive your favors. Lord, to you we bring back all the praise, all the glory in the name of Jesus. And everyone will shout and say, Amen. Hallelujah. May the Lord bless you. At magkita-kita po tayo next Sunday.